Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nahihibang na talaga itong si Harry Roque. Biruin ninyo mga kabunyog, humihingi siya ng tulong sa bansang The Netherlands para kokopin siya nito. Pero panay naman batikos sa bansang ito sa kanyang vlog. Grabe ka Roque, kapal talaga ng pagmumukha mo. Bakit po mga kabunyog, ano po ba ang kanyang mga sinabi? Sabi po kasi ni Roque, kung may pananagutan raw ba ang bansang The Netherlands sa pagkidnap raw kay Digong at pagpakulong dito doon sa ICC. Well, umaasa pa naman itong si Roque. Nakakatiga ng bansang The Netherlands ang kanyang hinihinging asilum doon. Pero tila dito sa kanyang pinaggagawa ngayon, mukhang malabo na ito mangyari. Anyway, para po sa iba pang mga sinabi ni Harry Roque, panoorin po natin ito. Mahigit 1 milyon nang nanood kahapon, so nagpapakita na talagang uhawang tao sa impormasyon tungkol dito sa ICC at yung kontrobersya kung saan kinuha nga sa pamamagitan ng kidnapping ang ating Pangulong Presidente, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Now, sinabi natin nung isang broadcast natin na ang nangyari kay Presidente ay arbitrary detention dahil ito ay gawain ng taong gobyerno na pilit na sinupil ang kalayaan ni Presidente Duterte at yung panunupil na yan na illegal, no? Dahil nga yung warrant of arrest ng ICC ay hindi naman nasilbi sa kanya sang-ayon mismo doon sa tratado na bumuo ng ICC. No, so ang ating assertion ay yung pagkakakulong niya sa kanya sa ICC ay arbitrary detention din, no? Dahil bagamat hindi sila taong gobyerno ng Pilipinas, sila ay tao ng ICC. At ang ICC sinasabi nila na may legal na basihan na kinu-question naman natin. So tingin ko nga kapag matapos mapasok ang ebidensya na talagang merong arbitrary detention na nangyari laban kay Presidente at ang mga mahistrado ay hindi pa rin pinalaya ang ating Presidente, pati sila mananagot sa arbitrary detention, no, sa batas ng Pilipinas. Ibang usapan yun kung makukuha natin pagkatao nila, no? Pero kung kinuha nila ang pagkatao ni Presidente sa pamamagitan ng kidnapping, yan nga yung dahilan kung bakit meron tayong kasabihan na do not come to court with unclean hands. Kasi when you come to court with unclean hands, pwede kang bawian, no? Pwede sila mismong kidnapin at dalhin sa Pilipinas at hindi sila pwede umangal dahil ganyan nga ang ginawa kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Pero ang tanong ngayon, ang Presidente ay nakakulong sa Netherlands. Ang tanong, may pananagutan ba ang Netherlands? Kung sa talagang matapos ma-offer ang evidence na kinidnap ang ating Presidente, ay hindi pa rin palayain si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ng ICC. Well, ang sagot po dyan sa international law, meron po. Dahil ang basic principle sa international law, ang bansa na pumayag na gamitin ang teritoryo niya sa isang pamamaraan na nakakadanyo sa iba ay mayroong pananagutan sa international law. Sa Ingles, a state that allows its territory to be used in a manner injurious to another shall be responsible for the latter for an internationally wrongful act. Bakit po nagkakaroon ng pananagutan ang Netherlands? Kasi kung alam na niya na talagang naging biktima ng krimen ang ating dating Presidente na naging dahilan sa kanyang pagkakakulong sa ICC at wala siyang ginawa, well, masasabi na rin natin na ang Netherlands, dahil ang kulungan ay pinatatakbo ng gobyerno ng Netherlands para sa ICC, ay siya mismong may pananagutan din sa ilalim ng international law, no? Hindi naman siya po pwedeng magbulag-bulagan at bingi-bingihan dahil pag na-offer na ang evidence sa ICC, that's a matter of public record, no? At saka sa ngayon nga lang, ang aking assertion is, kung ako'y susulat sa Dutch government at pinakita ko yung mga video sa mga pangyayari, talagang makikita nila na illegal yung pagkakahuli kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At matapos silang mapagbigyan alam na talagang sa pamamagitan ng kidnapping, ang sabi nga ni VP Sara, international extraordinary rendition, ang pamamaraan para makuha ang pagkatao ni Presidente Duterte at hindi nila linabas sa kulungan ang ating dating Presidente, sila mismo ay merong pananagutan. Now, ang tanong, saan ka po pwede pumunta para mapanagot ang Netherlands? Well, depende yan kung sino ang magrereklamo. Kung si Presidente Duterte mismo ang magrereklamo, ang tingin ko ang pinaka-epektibong korte na pupuntahan niya ay yung European Court of Human Rights.
kasi kabahagi ang Netherlands doon sa European Treaty on Human Rights at talaga namang nakasaad din dyan sa kanilang tratado yung karapatan ng lahat ng tao na nasa teritoryo ng European Union, hindi lang mga Europeans mismo lahat ng tao na narito sa Europa ay merong karapatan to due process, no? At ang due process naman ay kapareho ng due process na nakasaad sa ating saligang batas, no? No person shall be deprived of liberty without due process of law. At dahil nga kinidnap siya, pinagkaitan siya ng due process, no? Now, ang maganda dito sa European Court of Human Rights, ang desisyon ng European Court of Human Rights ay enforceable against a European member. So hindi siya Pyrrhic victory. Ang isa kasing forum na pwede rin puntahan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay ang UN Committee on Human Rights. Napakadami na po naming kasong naisampa dyan na nanalo kami, nagkakaroon ng deklarasyon na yung ginawa ng Pilipinas gaya ng criminal libel na nagpapataw ng parusa ay labag sa karapatan ng malayang pananalita. Ang problema, parang inutil naman yung desisyon ng Human Rights Committee kasi pag inignore ng bansa, wala ka na magawa. Hindi gaya ng European Court of Human Rights na pwede mong ma-enforce laban sa Estado. Now, ang isa pang kumbaga balakid dyan sa remedyong yan ay kinakailangan mag-exhaust ka muna ng domestic remedies, no? Siyempre, dito sa ICC, kinakailangan mapresenta muna yung ebidensya na talagang kinidnap siya at magkaroon ng desisyon ang ICC na maen pa. Malay namin, pakialam namin paano nakuha ang taong yan, basta importante, mabigyan siya ng fair trial. At yan ang tingin ko magiging desisyon ng Korte ng ICC. Sinabi yan ni dating ICC Judge Rod Pangalangan at yan talaga ang desisyon ng hukuman. Now sa tingin ko mali yan, no? Dahil meron namang isang at least domestic constitutional court, ang Constitutional Court of South Africa, na sa tingin ko ay mas angkop sa prevailing norms of human rights law na hindi mo naman po pwede ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na namang maling pamamaraan. At ang sabi nga ng Constitutional Court of South Africa, no, na kapag ang pamamaraan ng pagkuha sa pagkatao ng akusado ay illegal, kinakailangan mawalan din ng jurisdiction ang hukuman. Now dito sa ICC, wala pang desisyon talaga na nagsasabi na kapag illegal ang pamamaraan ng pag-aresto ay mawawalan ng jurisdiction ang hukuman. Pero may mga kaso na nagsabi na po pwedeng mangyari yan, and I quote, where the administration of justice is seriously compromised. Yan po yung desisyon sa kaso ng prosecutor versus Lumanga, no? Tapos ang sinasabi doon, meron pong abuse of process kapag ang prosecutorial or state conduct shocks the conscience of the court, interferes with the accused's ability to conduct a defense, or undermines judicial integrity. So ang issue dyan ay yung pamamaraan ba na talagang hindi man lang pinaalam sa kanyang karapatan niya, hindi siya hinarap sa lokal na hukuman, ito ba ay shocking to the court na po pwedeng mawalan ng jurisdiction ng hukuman. Now, meron pang isang decision din, bagamat ito naman ay sa ibang kaso, prosecutor versus Katanga and Nujodlo, which is also an ICC, no? Bagamat sinasabi nila na ang maling pamamaraan para nahuli ang akusado per se ay hindi yung resulta sa kawalan ng jurisdiction, po pwedeng mangyari yan, and I quote, if they rise to a level that impairs fair trial or judicial integrity. So kapag talagang matindi yung paglabag sa karapatan ng tao, po pwede naman talagang mawalan ng jurisdiction ang hukuman. So sa akin, sa tingin ko, bago makaakto ang kaparehong Committee on Human Rights at saka ang European Court of Human Rights, kinakailangan mag-decision muna ang ICC. Kapag dininay ng ICC na yung kidnapping ay hindi sapat na basihan para mawalan siya ng jurisdiction, po pwede mo ngayon i-challenge yan na. Pero kinakailangan mag-challenge ka muna sa domestic court ng Netherlands. Dahil ang Netherlands naman duty-bound supposedly na respetuhin ang mga desisyon ng ICC dahil meron silang headquarters agreement. Pero kung sasabihin natin na yung desisyon ng ICC ay labag sa karapatang pantao na nakasaad sa European Court of Human Rights at dahil ang naghahawak sa pagkatao ng presidente ay ang gobyerno ng Netherlands at pinagbigay na sa Netherlands ang mga facts na sabi ng hukuman ay hindi sapat na basehan para mawalan sila ng jurisdiction, yan, po pwede na si Presidente Duterte mismo ang maghain ng complaint laban sa Netherlands mismo, hindi sa ICC itself, dahil ang Netherlands naman dapat, kung kahit ano pang usapan nila sa ICC sa headquarters agreement, kung meron talagang mga patunay
na nalabag ang karapatang pantao ni Presidente Duterte at napakadami naman nating video kung paano si Torre at lahat ng kanyang mga kakuntsaba ay isinakay na sa pilitan sa isang private plane ng Presidente ay kidnapping, yan po ay dahilan para umakto ang Netherlands na pawalan ang Presidente Duterte. Kasi uulitin ko, yung kulungan naman kung nasaan ngayon ang ating Presidente ay pinapatakbo pa rin ng gobyerno ng Netherlands. Now, bukod pa sa European Court of Human Rights at sa UN Committee on Human Rights kung saan ang Presidente Duterte mismo ang pwedeng maghain ng mga complaints na yan, pwede rin ang Pilipinas mismo ay magsampa ng kaso laban sa Netherlands sa International Court of Justice. Bakit? Dahil meron nga tayong Universal Declaration of Human Rights at sasabihin natin na yung hindi pagkilos ng Netherlands para palayain ang tao na nakulong sa pamamagitan ng kidnapping ay labag sa karapatang pantao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. At dahil kasapi rin ang Netherlands dun sa Universal Declaration of Human Rights at saka dun sa ICP, yung International Covenant on Civil and Political Rights, yan ay isang paglabag doon sa mga tratado na ito dahilan para magkaroon ng deklarasyon na dapat ipalaya si Presidente ng Estado ng Netherlands na uulitin ko siyang umaaktong tagakulong ni Presidente Duterte dahil ang kulungan ay pinatatakbo ng Dutch government. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Harry Roque na dito sa kanyang vlog, kinakalaban niya ang bansang gusto niyang tirahan. Hay naku Roque, hindi ka talaga nag-iisip, hindi mo ba napagtanto na posibleng makaapekto itong mga pinagsasabi mo dito sa vlog mo, ang hinihiling mong asylum doon sa the Netherlands? Anyway, mabuti na rin yan, kasi kung hindi maaprobahan ang iyong asylum, balik ka dito sa Pilipinas, at siguradong maghihimas ka ng rehas pag bumalik ka dito. Anyway, dito na lang po ang aking topic, mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog!